So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-compare na natin ngayon ang mga pinakamurang pwede natin ma-purchase na iPhone na latest ngayon, which is the iPhone 16e versus the iPhone 16. Maraming naguguluhan sa atin, ano ba ang pinagkaiba ng dalawang smartphone na to, lalo na hindi po sila nagkakalayo ng presyo. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, for today's video, i-compare natin ngayon ng iPhone 16e at ang iPhone 16. So yun nga, in-announce na nga ni Apple noong February 2025 ang pinakamurang iPhone sa kanilang lineup ngayon, which is the iPhone 16e na ine-expect ng karamihan na iPhone SE 4th generation to. So ako rin, akala ko iPhone SE 4, pero hindi. Pinutol na nilang lineup ng SE, pero hindi natin alam, baka ibalik din nila in the future. Pero sa ngayon, i-focus natin itong affordable side ng iPhone ngayon, which is the iPhone 16e. So affordable na to, syempre base kay Apple, kasi ito po yung pinakamura sa kanilang lineup. Parang ito yung pumalit sa iPhone mini, di ba? Before is, 4 lineup, pinakamura is mini, ngayon 5 na ang lineup nila ng 16 series. Meron tayong affordable na 16e, meron tayong iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, at 16 Pro Max. So 5 po ang available na latest iPhones today. At dito sa iPhone 16e, titingnan natin kung ano ba ang pinagkaiba niya sa iPhone 16e. Mas worth it ba to bilhin compare sa iPhone 16? So check natin dito sa ating phone comparo. Pero yon, sa ngayon is hindi pa rin siya still available sa sa Power Mac or dito sa Philippines sa mall. Pero sa Green Hills wala pa rin ganong idea. Wala pa rin ibang nag-o-offers dun sa mga nire-recommend nating shop. Pero yon, pwede naman kayo mag-inquire sa kanila. Matik sila pa yung mauuna magkakaroon ng 16e, pero di natin alam, di ba, kung kailan pa. Basta I think within March din naman magkakaroon yung iPhone 16e sa Green Hills, and baka dito rin sa Philippines sa mga official market. Pero sa gray market, ayan, meron tayo dito mga recommended shop. I-check nyo na lang sa description box yung kanilang mga shops. Ano ba ang presyo? Usapang presyo tayo sa iPhone 16e. So sa iPhone 16e, ayan, ang starting price niya is $39,990 dito sa official Apple Store sa application ng iPhone natin. $39,990 for the 128GB, $46,990 for the 256 and 512 is $58,990. Again, pag dito kayo magbe-base ng presyo sa Apple app or sa Apple website, may possibility sa Power Mac mas mahal pa to ng 5,000, 3 to 5,000 pesos, kaya mag-adjust din kayo ng pricing. So baka sa cash ganyan, tapos pag credit card mas mahal ng 5K. So ganyan yung pricing niyan. Asahan nyo na pag bibili kayo sa Power Mac, tapos titingnan nyo dito sa sa official website ng Apple. So usapang presyo tayo. Yun nga, $39,990, base na lang natin dyan ng iPhone 16e. Tapos ang iPhone 16, pinakamura base model is $54,990. So do the math mga J-Vlog, 15,000 pesos ang kanilang price difference. So syempre napakalaking halaga ng 15,000 pesos. Pero titingnan natin kung worth it ba yung 15,000 pesos sa 16 or dito na tayo sa iPhone 16e. Marami akong na kikita or nababasa rin sa comment nung gumawa tayo ng first impression na hindi ba worth it ang 16e. Ako rin, sinasabi ko rin naman nun na when it comes sa specs, medyo nakaka-disappoint, and sa presyo niya, kasi inaasahan natin pag mga affordable iPhones, yung pinaka-affordable, usually nasa 20,000 plus segment yan, 30,000 pababa, di ba? Pero dito sa 16e, nasa 40,000 segment na rin itong pinaka-affordable nila. Pero yon, marami rin namang upgrades tayong nilagay. Merong namang nilagay na upgrade si Apple sa 16e na hindi natin makikita sa iPhone 16 series ngayon, yung lineup. Which is, yun nga po mga J-Vlog, yung C1 modem nila. So yung modem na yan, syempre mas malakas yung internet connection natin when it comes sa iPhone 16e dahil meron na siyang modem mismo sa loob. So napagandang innovation yan mula sa Apple. Na-expect natin, makikita na natin yan sa mga next iPads, next MacBook, next iPhones. So matik sa iPhone 17 series magkakaroon na ng C1 model. Malay natin C2 na, di ba? Parang inumin lang eh. Ayoko ng C2 na green, gusto ko C2 na red. Pero again, kidding aside, the C1 modem chip is super super innovative na ginawa ni Apple yan, kumbaga. Na yan yung isang ito yung first ever device na nagkaroon ng modem chip sa lineup ng Apple.
or sa iPhone din, or even naman sa lahat ng lineup, iPads and MacBook. So, iba yan yung parang, ito yung parang reason kung bakit bibilin ko tong 16E. Yes, mga ka-J-Vlog, perfect reason yan. Isang perfect reason. Pero, hindi lang naman tayo dyan nagbe-base. Kasi, hindi naman matik pag binili nyo tong 16E, mabilis ng internet connection niya. Hindi naman matik, mabagal tong 16 kasi wala namang C1 model. Hindi naman ganun. Mabilis pa rin ang 16 series kahit na wala silang modem. Hindi lang naman lahat ng consumers yan ang titingnan ng specs. Siyempre, titingnan natin dito yung overall specs, kung sulit ba, lalo na sa kanyang presyo. Medyo, siyempre, nag-research tayo about sa 16E. Nung lumabas to, marami na akong nakitang nakaka-disappoint na specs nitong device na to. To be honest, mga J-Vlog, lalo sa kanyang presyo. Again, pag bibili tayo ng device, siyempre, titignan nyo rin yung presyo. Kung sulit ba yung presyo niya sa kanyang specifications. Kasi, bakit tayo bibili ng 40K? Kung meron namang 55,000 pesos na all-in tayo sa specs, di ba? So, usapang tayo, difference sila sa isa't isa. Ano ba? May advantage syempre si 16E and syempre may advantage din ng iPhone 16. So, usapang display tayo. Sa display, wala naman silang ganong pinagkaiba. Same na 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display at same din na naka 120Hz. Pero when it comes sa display, ay meron konting lamang ang iPhone 16 dahil syempre meron siyang dynamic island compare sa iPhone 16e na naka-notch. Hindi ko alam kung bakit ginawa pa to ni Apple. Sana ginawa na rin nila tong dynamic. Para lahat ng iPhone sila naka-dynamic at para wala rin isang reason kung bakit 16 ang bibiling ko compare sa 16e. So, yon, notch display compare sa dynamic island tayo. Ay, akala nga natin, meron tayong rumors before na ring and silent toggle yan, pero hindi. Action button naman ang nilagay nila dito, which is good, na same rin naman sa iPhone 16. Same din sila na aluminum frame, which is okay din yan. Pero sad to say, the iPhone 16e is wala pong capture button. So, syempre sa iPhone 16 series, ayan po yung isang feature na ino-offer ni Apple na bago sa capture button na wala po sa iPhone 16e. So, very basic yung natin sa iPhone 16e, pero good news na meron siyang action button. So, advantage din ng iPhone 16 na meron siyang capture button, di ba? When it comes sa chipset, yes, pareho silang Apple A18, pero mas lamang lang ng isang core chip ng GPU ang iPhone 16 compare sa iPhone 16e. Pero again, when it comes sa actual usage, hindi naman talaga ganun ka-big difference nyo napapansin yung isang core na advantage ng isang device. Na-experience ko na yan sa iPhone 14 and iPhone 13. Same snappy, same na kaya ang gaming performance ng Genshin, lahat. Again, when it comes sa real time, is hindi nyo naman napapansin yung one core extra GPU. Pero again, advantage and advantage. So, meron tayong isang one core GPU na advantage ng iPhone 16. Although pareho sila ng chipset na Apple A18. Pero again, the Apple A18 na nandito sa iPhone 16e, same din naman na halimaw din ang specifications yan or performance yan na nakikita rin natin sa iPhone 16. So, yon, ang maganda naman dito sa iPhone 16e is powered siya ng Apple A18 na syempre, support to ng Apple AI. Next, camera performance or camera specs, syempre, single camera ang iPhone 16e, dual rear camera system ang iPhone 16. Pero again, single camera ang 16e pero nilagay rin nila dito yung fusion camera. Tapos kumbaga 48 megapixel din. So maganda rin naman yung quality, 48 megapixel pero wala siyang ultra wide camera na super famous dito sa atin sa Philippines, yung 0.5. So hindi nyo ma-enjoy yung 0.5 sa iPhone 16e, wala pong ganyan. Parang to be honest, marami rin ako nakikitang mga comments na parang tinatawag nila tong iPhone XR upgrade, di ba? Kasi single camera system din. Tapos, walang ultra-wide camera. So, sana nilagyan nila ng ultra-wide camera. Pero again, syempre, kailangan nila ng may advantage ng 16. Para kumbaga maguluhan pa rin yung consumer. Pero yon, iPhone 16 is dual rear camera system. With fusion camera also, 48 megapixel and an ultra-wide camera. Same naman itong dalawang smartphone na to ay support ng 4K video recording sa rear at front camera na hanggang 60 FPS. So, when it comes sa camera quality, expect nyo na same din naman ng ganda ang ma-offer ng iPhone 16e sa iPhone 16. Wala nga lang siya talagang ultra-wide camera na very important sa atin. Pero sa akin, pag nagko-content ako, medyo, tight yung frame, ultra-wide mo lang, all goods na agad, di ba? So, yun lang yung isang nakakalungkot. So, yun yung isang advantage ng iPhone 16 is the ultra-wide camera system. Next, sa battery. So, sa battery, ito yung fineflex ni Apple. Mas malaki po ang battery ng iPhone 16e sa iPhone 16 Pro at sa iPhone 16.
So almost 4,000 milliamp hour battery capacity ang 16E compare sa iPhone 16 na nasa I think 3.9 yung battery ng iPhone 16E, tapos 3.5 ang battery capacity ng iPhone 16. So syempre, a huge advantage yan ng 16E sa iPhone 16 and the 16 Pro. 16 Pro ata nasa 3.7 or 3.8, mga ganun, basta 3 plus din. Pero itong iPhone 16E is nasa almost 4,000 na. So maganda doon, same sila ng form factor, same ng screen size, pero bigger battery capacity. Pwede naman pala ilagay ni Apple yan, di ba? Ba't hindi na nila nilagay yan na matagal pa dito sa 16 para naman enjoy natin yung battery life nila, di ba? So again, a huge advantage ng 16E ang kanyang battery performance or the battery life. So when it comes sa playback, yung playback is 26 hours, 22 hours. Nagdedepende yan mga ka-J-Vlog. Doon pa rin kayo titingin sa capacity kasi may nakikita ko sa comment section na mas matagal daw ang battery ng 16E sa 16 Plus. Pero titingnan nyo, 16 Plus is 4,000 plus, almost 4,000 lang 16E. Yung playback hours na yan, syempre nagdedepende yan sa consumers. Hindi mo naman talaga ma-reach yung 26 hours of playback or 22 hours of playback. Depende pa rin yan sa paggamit nyo. Ako nga, tulad nito, iPhone 16, sinasabi dito, 22 hours of video playback. Hindi nyo naman gagamitin nung buong 100% ng iPhone 16 sa video lang. Doon kasi yan doon nila binibase yung video playback, di ba? Sa video lang. Marami naman yung ginagawa dito, nagde-data kayo, nagko-call and text, nagso-social media, gumagamit ng camera, na usually ito, pinakamatagal kong magamit nito, 6 to 7 hours lang 6 to 7 hours lang. So, yung iba kasi parang nami-mislead sa video playback. Again, yung video playback sa ano yan dito sa pagnonood yan, kumbaga. Again, word video playback, di ba? So, sa video lang yan. Ganon siya katagal malobat pag ganon yung ginagawa niya sa smartphone. Again, iba-iba ginagawa natin sa smartphone. Kaya itong iPhone 16 ko, usually tumatagal lang to ng 7 hours, mga ganun, kung straight kong gagamitin ito. So, isang araw din naman pag hindi ko siya masyadong ginagamit. So, yun, again, yung 16E, may advantage siya when it comes sa battery. Same na USB Type-C, same na merong face unlock, and of course, 5G connectivity na itong dalawang smartphone na to. Ito ang pinakamasakit sa iPhone 16E, mga J-Vlog. Bakit nila tinanggal ang MagSafe support na nakikita na natin yan sa iPhone 12 pa lang? So, no MagSafe support ang 16E at itong pinakamasakit sa puso. Wala siyang action mode at wala siyang cinematic mode, mga ka-J-Vlog. 40,000 pesos na presyo, walang cinematic at walang action mode na. Nakikita natin yan sa 13 at iPhone 14 series. So, yun yung pinakamalaking setback natin sa iPhone 16E is no cinematic support and no action mode support. So, syempre sa 16, meron lahat yan, MagSafe, action, at cinematic mode. So, yan yung magiging deal breaker natin sa pagpili dito sa dalawang smartphone na to. Yung lack of camera features ng iPhone 16E. So, ilang mga ka-J-Vlog, yung advantage nila sa isa't isa. Hopefully, nakatulong ito sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili ng 16E, hinihintay nyo yan, or Kora na agad kayo sa iPhone 16. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba ang bibiling ko? Mag-iPhone 16e ba ako or iPhone 16? To be honest mga ka-J-Vlog, ang dami ng murang iPhone 16, lalo na sa gray market, sa Green Hills. Makakuha na lang kayo ng parang brand new niya, nasa 50, 49,000, mga ganyan. Depende. Again, nakita ko nag-sale din to sa Shopee ng 48 to 49,000 ng brand new ng iPhone 16. So kung ganyan din, tapos baka ang presyo nitong iPhone 16e pag lumabas sa Philippines, nasa 40 plus yan, matik. Mas mahal yan sa Power Mac ng ilang libong piso. To be honest, when it comes dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the iPhone 16 all the way. Magdadagdag na lang ako ng few thousand pesos para makamit ko naman yung mga ibang specs na hindi natin makikita sa iPhone 16e. Pero again, nakikita ko sa comment section yung reason nila kung bakit bibili sila ng 16e is yung sa C1 modem chip. Hindi naman meaning kasi na wala tong C1 mabagal na internet nito. Hindi naman ganun. Mabilis pa rin naman to, pero mas mabilis lang yung internet connection natin sa 16e. Pero again, hindi naman lahat ng consumers ayan ang tinitignan. Meron ka nga mabilis, meron ka nga modem sa smartphone mo, wala namang cinematic mode sa camera, wala naman action mode, wala pang MagSafe, di ba? Tapos wala pang ultra wide camera. So kung few thousand of pesos naman ang difference sila sa iPhone 16, definitely I'll go for the iPhone 16 mga ka-J-Vlog. Hindi ko alam kung ano talaga specific target market ni Apple when it comes sa iPhone 16e.
Ang konti kasi ng difference sila eh. Hindi, to be honest, hindi ako malilito. Alin man dito sa dalawang smartphone bibiling ko. I'll go for the iPhone 16 all the way kung ganyan lang naman ang price difference. Lalo na mas matagal na tong na-release, mas mura nyo na itong makukuha sa market. Meron na tayong nakukuha ang pre-love na iPhone 16 sa halagang 44, 45 na mga mabababang cycle count with box at all. Diba, napakagandang deal yan. So again, when it comes sa specs, definitely clear winner dito ang iPhone 16. Yan ang pipiliin ko all the way. Don't get me wrong, the iPhone 16e still a good smartphone yan, still a good iPhone. Maganda rin naman yung specs niya, lalo ni C1 model and a huge battery life. Pero again, hindi lang siya talaga perfect sa kanyang presyo. Kung makukuha nyo to ng, kung in-offer lang to ni Apple ng 35 or 30,000, good deal yan mga ka-J-Vlog. Magiging sulit pa siya. Pero again, when it comes sa 40,000 pesos segment, lalo na malapit na lang ang presyo niya sa iPhone 16, I'll go for the iPhone 16 mga ka-J-Vlog. So yun, hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa iPhone 16e and the iPhone 16. Kung interested kayo bumili ng iPhones, doon tayo bibili sa legit nating napakamura, bagsak presyo, below SRP na shop, CMB Gadgets, Tall XA07 or Kingel Telecom, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City.